Hello guys, good morning og mga pita. Indot ning matatanga natay bana or partner kay na magtimpla na tog kape. So karon day guys, pag mata na ko kuan kanang trending na kay ning ko ano kaning giingon nila nga mandatory long service payment sa mga helper or basta nag-viral siya, dagan kasi akong Facebook, halos taga-scroll na ko, mao na ni ang ako nakita nga kuno daw congrats daw kay mandatory na siya. So ang ako ang kuan ani, ang ako ang opinion ani is since wala pa naman talagang wala pa naman talagang official na announcement from consulate, from Hong Kong consulate sa consulate natin dito sa Hong Kong na talagang mandatory na siya. So ngayon, wag muna tayo mag-assume no, kasi wala pa naman talaga, saka na tayo mag-assume kung talaga. Pero yung mga amo, may ibang amo talaga na nagbibigay talaga ng mga ng LS na hindi mo na talaga kailangan idaan sa yung sabihin mo na legal process ganito ganyan or i-remind ganito ganyan, kasi kagaya ng amo ko, yung amo ko medyo nagmamatigas pa yun. Hindi ako nag-a-assume, pero if talagang mandatory na siya, good luck. Malaki-laki din yung babayaran na amo ko. Pero may ba naman nakalagay dun sa na kung halimbawa yung computation dun sa pala, yung magiging computation pala dun sa LS, kung paano natin siya makukuha is yung last full payment ng salary mo, yung last month full salary mo, times 2, tapos divided by 3, tapos times mo dun sa times mo dun sa sa kung ilang years ka na sa amo mo. Kung halimbawa man na talagang totoo yung mandatory service na long service na yan, is ganito na yung kaya sabi ko, tiba-tiba ako kung halimbawang totoo, kasi yung last payment ng halimbawa last month sahod ko is magiging ganito siya, kasi ito 10,000 times 2 tapos equals 20,000 divided by mo siya sa 3, so 6,666 times ilang taon, 5 years, kasi 5 years nga yung long service ba. So actually magpa 5 years naman na ako nitong August, or August, magpa 5 years na ako. So halimbawa ganyan, so tiba-tiba talaga 33,333 yung makukuha ko kung sakali man na mandatory na talaga, kung totoo. Pero guys, yung kasi, yung sa pagkakaintindi ko dito sa mga post na to, wala hindi naman siya talaga nakalagay na kasi mandatory siya. Kung noon pa naman yan, nakalagay naman yan. Ngayon, hindi pa talaga siya official na hindi ko lang alam kung bakit saan nyo yan napulot. Kasi ang sabi dito, nakalagay dito sa mga post na binasa ko dito yung is same pa naman to dati. Kasi ang sabi dito, mababayaran ka sa long service mo kung meron ka ng kung halimbawa naka 5 years ka na sa amo mo, na iisang amo, continuous na yun na trabaho mo sa amo mo. Kung halimbawa kung halimbawa na terminate ka, kung halimbawa terminate ka ng amo mo na hindi valid yung reason na pagkaka-terminate sa'yo, yun makakakuha ka talaga ng long service nun. Pero pag terminate ka niya na nilagay niya sa'yo misconduct, hindi ka makakakuha nun. Tapos meron din nakalagay dito na employment contract of a fixed term expires without being renewed. Ibig sabihin nito na yung halimbawa na expire na yung mo na, tapos hindi na ni-renew ng amo mo, yung amo mo ang nag-give up sa'yo, pwede ka makakuha nun. Tapos kung ikaw na helper namatay, may ka dun, may long service yun. Tapos kung ikaw helper na sabi dito, the employee resigns on ground of ill health. Kung halimbawa, ikaw na helper, naka 5 years ka na or more than 5 years ka na, tapos nag-resign ka kasi nga may malubhang karamdaman ka. So, kumbaga, hindi ka na physically fit, hindi ka na fit to work. So, may makukuha ka dun, may habol ka sa amo mo. At saka, nakalagay dito, the employee age 65 years or above
na nag-resign. Halimbawa, 65 years old ka na sa amo mo. I mean, 65 years old ka na, tapos naka 5 years ka na mahigit sa amo mo. So, ano yun, makakakuha ka talaga nun, entitled ka dun sa long service na yun. Yun din yung sinasabi ng amo ko sa akin. Kaya, sa ngayon, parang less muna natin yung kasiyahan, no? Kasi hindi pa naman talaga yun sure. Kasi nakalagay dun kasi na under ano yun, MPL na ano pa lang siya. Kaya wag muna tayong magsaya kasi hindi pa talaga siya masaya.